Ito ang nakaraang pangyayari sa huling episode na kung saan ang babaeng witch na si Dor-Oka ay nabuksan niya ang kulungan ni Adonis. Buhay pa si Adonis at puno ng galit at paghihiganti matapos ang 10 taong nakalipas sa pagpatay nila kay Chloe. Nakawala na si Adonis sa kulungang Iron Maiden Chamber at pinaslang niya lahat ng mga security. Nabulabog ang buong Redia Empire sa pagkatakas ni Adonis. Nababahala na ang security ng empire nila at ang security director ay nagbigay utos sa isang tao niya para paslangin si Adonis. Siya pala ang Capital Security Agency operator at kampantong mapapatay niya ang nakatakas na si Adonis. Sa kabilang banda naman, ang warden ng kulungan ng mga witches ay hindi makapaniwala kung bakit nabuksan ang pinaglalagyan ng isang pinakamalakas na magic weapon ni Adonis. Nakuha na muli ang magic spell weapon ni Adonis at nagcast ito ng spell na tinatawag na written style summoning magic, game na kung saan kaya niyang gawing higanti ang isang bullet ng baril. Inatake niya ang isang building sa syudad. Ito na daw ang panahon ng paghihiganti para paslangin lahat ang mga tao sa empire. 10 taon na ang nakalipas at kahit ilang taon pa ang lilipas, hinding-hindi niya daw makakalimutan ang ginawa nila kay Chloe na kanyang teacher. Nagcast na naman ng written style magic spell si Adonis at nagsummon ng isang higanting robot sa syudad galing sa ilalim. Ang natatanging paraan pala para makagamit ng magic ang isang hindi witch ay sa pamamagitan ng written style summoning magic. Hindi na mapigilan ang labis na galit ni Adonis sa mga kalahi niyang mga tao. Nagsummon naman ito ng isang armas na tinatawag na bullet bell at walang habas na binaril ang mga inosenteng tao na nasa syudad. Nakatawa lang siya at parang nawawala sa kanyang sarili. Matapos niyang pagbabarili ng mga inosenteng mga tao, naguguluhan siya kung bakit biglang lumuluha ang kanyang mata at hindi maintindihan ang tunay na nararamdaman. Sa isipan niya, gusto niyang maramdaman ang tagumpay ng kanyang paghihiganti pero sa kalooban ng kanyang puso, hindi sang-ayon ito. Habang naguguluhan si Adonis sa kanyang nararamdaman, nagmamasid din ang security agency operator sa isang gusali. Ipinag-utos ng director ng security na atakihin si Adonis ng mga fighting plane nila. Inatake nila ang higantong robot ni Adonis at tumilapon si Adonis. Walang tigil ang pag-atake ng mga fighter plane para pabagsakin ang robot. Sa kabilang banda naman, ang emperor na si Gerta na siyang pumatay kay Chloe ay nagkaroon ng malubhang sakit na hindi nagagamot. Napasuka ito ng dugo at napaisip siya kung ito ba ay sumpang ibinigay ng Panginoon sa kanya. Ayaw niyang magsisi sa mga pagpatay at pag-alipuste niya sa mga witches para sa kapakanan ng pag-unlad ng mga tao. Nasabi pa niya na hindi kailanman na pwedeng makaabante ang mundo at ang sangkatauhan kung nabubuhay ang mga witches. Gumanti na si Adonis sa mga umatake sa kanya at walang awang pinagpapaslang niya ito. Nahuli ang isang security ng empire at ibiniti niya ito. Nagsisisi ang security na dapat sana noon pa ay pinatay na nila si Adonis, hindi sana mangyayari ito. May dumating na isang babaeng prisoner sa likuran niya at pinigilan niya si Adonis na huwag pumatay. Nasabi ng babae na madami na daw siyang napaslang na mga inosenteng tao sa empire, hindi pa ba sapat yun? Ayaw ng babae na makakita pa ng mga inosenteng mga tao na namamatay. Biglang nagalit si Adonis at pinaslang niya ang security na kanyang ibiniti nang marinig niya ang salitang inosente. Ang sagot naman ni Adonis, citizen ng Red Ian or hindi, ang layunin lamang niya ay patayin lahat ang mga tao. Nasabi ni Adonis na walang alam ang babaeng prisoner sa mga nakaraang pangyayari 10 taon na ang nakalipas. Ang hindi alam ni Adonis na ang babae pala ay isang witch din na katulad ni Chloe. Alam lahat ng mga witches ang pangalang Adonis na ipinangalan ni Chloe sa kanya. Pero hindi naniniwala si Adonis na meron pang nabubuhay na mga witches sa panahong ito. Akala niya kasi na naubos na ito sa kasalukuyan. Natanong ni Adonis kung bakit hindi nila iniligtas si Chloe sa mga kamay ng Emperor 10 taon ang nakakalipas. Ang nasa isip kasi nila ay ang tumakas kaya hindi nila nailigtas si Chloe. Nasabi naman ng babaeng witch na si Dor-Oka na kaya nilang buhayin si Chloe. Pinasok nila ang Red Ian Empire para lamang iligtas si Adonis at para magawang buhayin nila si Chloe gamit ang mga memories ni Adonis noon. Kailangan nilang ma-resurrect si Chloe sa pamamagitan ni Adonis. Pero hindi pa din naniwala si Adonis sa pinagsasabi ni Dor-Oka at gustong tapusin ang buhay ng babae. Tinutukan niya ito ng espada ang babae at masaya daw siyang makatagpo si Adonis.
Naaalala niya si Chloe sa katauhan ni Dor-Oka at biglang napayuko at umiyak si Adonis. Naitanong niya kay Dor-Oka kung totoo bang kaya nilang buhayin si Chloe. At nang tumayo si Dor-Oka at kunin ang mga kamay ni Adonis, biglang binaril si Dor-Oka sa harapan ni Adonis. Ang security agency operator pala ang bumaril gamit ang mahabang rifle sa malayo. At dito nagtatapos ang napaka-intense na mga pangyayari sa ikalawang episode. Maraming salamat sa pagsubaybay niyo sa mga videos ko.